Some training days leave my body sore. Rest and recovery are key, but so is what I put into my body. Immuni Plus gives me that comforting boost I need to feel relieved inside and out. Naman, si Elsa ang ko. May Ayan. meme body. Araw-araw magsisend siya ng meme. Minsan nga hindi ko na nakikita yung meme, tapos sisend ko din sa kanya. Tapos sabi niya, ano ba, kakasend ko lang sa'yo. Okay, Eliza Valdez left the group. Hindi, pero ito, tinry na nga. Eh, di papunta ako dito. Nag-send ako sa inyong Nag-send dalawa siya ng reel. kasi tawang-tawa ako. Nabasa mo ba? Ano How kaya many nakalagay? meals do you have in a How many day? meals do you have in a day? 8. 8. Wow, nagtatry siya. Wow. Podcast ko to, pero parang ako yung nadedihado dito. Hi everyone! Welcome to The Transition Playbook with Eliza Valdez. Today's extra, not rice, but special kasi kasama ko ang dalawa kong matagal ng kaibigan, teammates, at syempre, my snack friends, Ella De Jesus and Michelle Gumabaw. For more than 7 years, we've shared so many things together. Games, championships, heartbreaks, laughter, and a lot of personal growth. Hindi ko sure yun. Pero, for sure, a lot of snacks. Kaya tara, let's dive in. It's us again, the three of us, all the time, with food. Sila lang yung may food. Adopted lang talaga ako dito. Pero to start, ano tayo? Icebreaker. Walang intro dito. It's like this. Yeah. Yeah. Sweet or salty? Oh, it's a Cycle! Explain mo yung cycle. Ikaw magaling dun eh. Okay, kasi after namin kumain, kakain kami ng matamis. Pero hindi nga ako mahilig sa sweets. No, sinabi kasi ni Els nung one time na nag-leche flan ba tayo, hindi daw siya mahilig sa matamis. Tapos sabi namin, paano ka hindi mahilig sa matamis? Eh, kinakain mo yung leche flan. Hindi. Pag sinabi kong hindi mahilig sa matamis, yung hindi ko siya i-crave. Pero pag nakita ko, kakainin mo ba yun? Oo, let it go. Kakain ka pa rin. So, sweet or salty? It's a cycle talaga. Ako siguro salty. Ako sweet. Ako sweet. Friend ka namin. Friend. May judgment yung sagot, ha? Favorite? Naku, mahirap to. Favorite snack after a big game? Ay, hindi snack. Meal po yung meals. Meals. Parang Hot pot. chicken. Hindi, parang chicken. Wings. Parang ganyan. Salad. MG, maging totoo ka nga. Ay, Okay, pag panalo, kahit ano. Okay. Pero pag talo, ice cream ako. Ako din, ice cream. Actually, ice cream ako pag talo. Ikaw, else? okay. Ako wala akong press con. Wala akong specific na na parang go-to meal. Hot pot. Pero alam mo, si Ella, siya yung pinakamahilig sa aming lahat sa condiments. Hindi siya makakakain ng walang sausawan. Siya si Miss Pati sa amin. Okay. Who's the pickiest eater among us? Ako na magsasabi ako. Oo, si Eliza. Pero bakit? Hindi naman masyado now, ha? Most especially now. Hindi siya picky, pero meron siya mga hindi kinakain. Tsaka mas konti ka kumain kasi sa amin. Ayaw niya na mushroom, di ba? Oh. Mushroom. Ano pa? Yun lang. Okra. Di ba? Oh, dalawa lang yun. Ikaw. Hindi, pero kung sa ating tatlo nga, ikaw nga yung Bakit may para hindi mag-aaway? kinakain. Dito pala yung first away natin. Tingnan mo. Pero hindi naman picky, pero parang mas may control ka. Most Sana all. disciplined. In a friendship na of 3, kailangan merong disiplinado. Eh, wala nga tayo. If your friendship were a snack, what would it be and why? Okay. Trail mix, halo-halo. Wow, Daily Fix. Thank you! Thank you, Daily Fix. Kasi iba-iba. Ako, parang pinakbet. Hindi na snack yan, Fred. It's a meal with rice like Ella's food. Snack to or snacking? Siguro yung mga pagkain na kapag pinaghalo-halo mo, nagko-complement. Parang it's weird, but it works. So, ano nga? Ano nga Mag-isip yun? ka na kayo ng mga pagkain na please, gano'n. kayo na mag-comment kung ano yun. O kaya parang peanut butter and ganyan. I feel like, peanut butter and Jella. Oh, promote. My God, my friend.
Feeling ko. Okay, ano nung snack? Wala tayong nasabi sa snacks. Trail mix. Else, ikaw. Cookies and cream na ice cream. Sobrang specific. Okay. Sige, ako buko salad na ice cream. Oo. Ako, ano, Creamline. Strawberry. Baby! Nonsense. Next question. Di na kaya. Mahirap yun. Most likely to steal your food. Si Hindi ako MG. yun. Si MG ako. Actually, alam ko kung sino. Else, naalala mo yung nilagay namin yung nagmamadali. Oo, ito kasi. Ikwento natin to. May emergency. And then, hindi na ako nakapag-pack ng bag ko na kailangan kong dalhin. So, si Lai, tsaka si MG, nagmagandang loob sila na, hindi, dala natin siya ng mga ganito, yung mga kailangan ko. So, dinala nila ako ng damit. Tapos, nilagay nila yung makapuno. Nilagay nila yung makapuno na snack. Oo. Oo. Alam ng bag niya. Oo, may makapuno. So, yun yung pa-smile kay Ella. Oo, yung Pero makapuno. yung emergency na yun, medyo heartbreaking talaga yun. Oo. Pero napasmile siya dahil sa Sa makapuno. makapuno. Ikaw lagi yung mahilig mag-try ng At saka, food siya. siya yung lagi may snack sa bag. Oo. Diba sa training? Oh. Okay, ito last. Which Creamline teammate would you not share snacks with? Ako? Sino uubos ng pagkain? Feeling ko tayo sa isa't isa. I would share with everyone. Oo nga, I like my own food. So, mas gusto ko na bilhin na lang kita dalawa para tama. ano. Si MJ hindi siya nagsishare. Oo. Pero bibilhan kanya ng buo. Yes. Ito na ang real question. What is our first impression sa isa't isa? Okay, honestly, hindi pa natin ito natatanong sa isa't isa. Alam mo, feeling ko, mas Okay. madami tayo malalaman sa kanya. Kasi, Tayong gawin Yung- dalawa. oo. Okay, actually, interview mo lang to. ngayon namin malala. Actually, ikaw yung, ikaw yung guest. Ako, first impression ko, Kay Ella. personal. Si Els wala kasi hindi talaga nag-cross yung paths namin masyado. Hindi, Aside syempre, from alam kong MVP siya, pero Sa Ateneo Open. ano yung open 20? In trams. 20? 6. 2006. Okay. Nakakausap ko siya when she was in Bangkok. Dahil sa So, pagkain. Hindi, parang, so alam kong masiyahin siya. Tapos, siguro kay Lai, wala, first impression ko talaga sa'yo, super tahimik. Kasi never din nag-cross yung paths natin nung, aside from games ha, I mean, aside from games, like outside of volleyball. As a volleyball player daw. As a volleyball Ay, grabe. player. Parang hirap na hirap siya sa Madami. bagay. Parang Talented. Si Eliza kasi yung dahilan kung bakit ako napapagalitan dati. Kasi syempre, ako yung blocker. Pag lumulusot yung bola, at marami yon. So, ayoko talaga sa kanya. Dahil joke lang. Pero joke yun. yun or hindi joke? Hindi talaga siya naging factor sa akin like sa paglipat ko sa Creamline. Hindi siya yung naisip ko na magiging problem. So, for me, it was more of, I want to try. Kasi other people would tell me na, bakit ka lilipat ng Creamline? Andun sila, maraming Athenians. Tapos, parang kami dalawa lang before Lasal noon. So, it was something new. So, yung first impression, hindi ko alam eh. Wala rin ako masyadong, siguro hindi ako masyadong walang carried over. Oo. Yeah. Well, Feeling to be fair, wala talagang care si MG. Hindi, When feeling you ko get to hindi know naman siya nag-matter kasi sa atin. Like, walang tayong judgment Yeah. sa isa't isa nung dumating tayo. Hindi, pero sa totoo, kahit ako, pag tinatanong nila ako, anong first impression ko kay MG? Wala akong first impression kay MG kasi nung nagkaroon ako ng impression na naging teammate ko na siya. As in, parang, Nagpakilala siya. Oo, ganito pala siyang teammate, hard worker pala siya, and parang never, since probably before, nung era din natin, wala masyadong social media. So, hindi rin natin masyado nakikita kung ano yung mga ginagawa natin outside, on and off the court. So, parang, makikilala mo lang talaga yung isa't isa until maging teammate mo sila. Madami. Pero ngayon, ano yung one thing na you feel like ganito pala siya? Ako nagulat ako kay MG na ano siya. Kasi syempre, hindi Hindi naman nakakagulat sila kasi matagal na kayong kakilala. pero hindi ko alam yung ngayon. Sige. Nagulat ako na ano pala siya, nakakatawa. Uy, nakakatawa si friend. Pinipilit niyang nakakatawa siya. Oo. Okay, go. Sige na nga, proud moment. Okay. Hindi kasi nung nakilala natin siya, yung idea of her lang natin, isa volleyball, di ba? Pagkalaban Oo. natin siya, yung parang ang angas. Nagsaswag lang Oo, siya. Pero ganyan. parang, honestly, wala talaga. As in, okay, nagsaswag siya. To be honest, ha? Oh, like malakas yung personality niya, pero
sobrang, niya, soft pala. Oo. Oo. Sa chan. All over the body. De, pero ako, yun din. Parang, one thing I've learned about MG, she's caring. Oo, sobra. Para siyang Kunwari mother. lang siyang strong. Pa-strong lang siya. As Tsaka mabilis siya umiyak. Oo. Tapos siya yung unang magkikare na parang, pag meron siya mga moment, ganito pa siya. Ayoko na nga eh. Tapos siya yung unang, sige na nga, ito na nga, ganyan. Ganyan si MG. Sobrang una siyang magfo-fold. Oo. Kaya huwag niyong impression kay Ella, ikaw muna friend. Help a friend. Sis naman, nagmukbang lang eh. Kanina pa. Ito naman. Actually, di na ako makasubo. Kasi Kaya, ayaw niya hawakan bitawan mo naman. kasi, yan. Si Ella, pala siya? Actually, siya yung, kala mo, tawa lang siya ng tawa, pero laging siya yung may daladalang mabigat. Na pagkain. Saan yung mabigat? Patingin ako. Dito. Hindi, kala mo laging, Tawa-tawa. si Ella talaga yung akala mo okay lang siya, pero alam mong hindi talaga. Yung ganun, may ganun siyang side. Hindi, pero totoo else, di ba? Hindi, pero totoo yun. Alam mo, basher to si MG. Oo nga, pero ako, similar. Yung parang akala mo tawa-tawa lang siya, pero strong, like, super strong niya. Si Els. Mm-mm. I think, Tapos Alam mo iiyak na siya. Si MG talaga iiyakin sa amin. hindi, ano ba? Woo! Alam mo yung parang, Tamo naiiyak talaga siya. Hindi. ayoko na kakain ako. So, si Els, ganon. Parang feeling mo lagi wala siyang dinadalang problema. Pero, isa din siya sa mga tao. Kay Lai, parang, kung paano ko siya nakilala dati, consistent na ganun. Na ano? Hindi, like, yung humble siya, tahimik lang and all. Mature. Alam mo yung, Wait lang. Parang nag-joke siya. hindi, si Lai, siguro yung hindi ko ina-expect before, of course, hindi ko ina-expect na magiging close kami, pero yung hindi ko rin ina-expect when I first met you, grabe yung values ni Lai and yung paninindigan niya sa values niya. Yeah, and andun ka lang talaga. Alam mo yung hindi ka mag-change. And akala ko before, siguro, May influence kasi mo akala ako. ko si Lai before tahimik lang siya, so go lang siya, go with the flow. Pero yung silently, hindi ka rin talaga magpapadala. Alam mo yun? You have your stand. So very mature. Besh, ma-pressure ka maganda yung sinabi niya. Hindi, ngayon, ganyan na siya. Feeling ko like now, meron ka na talagang, I've learned. oo, eto na yung stand ko. Yung sinasabi ko kasi, yung sinasabi ko kasing consistent, yun kasi yung, consistent yung role niya sa life ko ever since na-meet ko siya. Like, yung friend ko, captain ball ko, Grabe. diba? Hanggang from college to ngayon na malapit na tayo mag-retire. Yun pa din yung naging role niya sa buhay ko. Kaya sinasabi ko na consistent talaga kung ano sila for me. Pero nag-agree nga ako dun sa, ngayon, nag-stand na siya talaga sa Oh, parang na-realize ko because you guys are my friends. Nagka-feeling ko voice ako in a way. Hindi, dati kasi nahihirapan talaga siya mag-no. Hindi, honestly, feeling ko nung naging friends din tayo, hindi ko alam kung kailan yun nag-start. Parang, mas na-voice out ko yung emotions ko. And yung parang paninindigan ko in life. Pero hindi siya in a manner na parang dahil gusto ko siyang gawin nyo or what so not. Pero it's more of, wala lang, I'm more confident with you guys. Woman empowerment. Ilan years tayo teammates? 7? Since first year to now, parang grabe yung how you speak up now. Totoo. Kasi nung college nga, medyo nahirapan talaga siya mag-no sa mga bagay na kahit di na siya okay. Pero kahit naman nag-yes ako ngayon, my yes is until here. If that yung yes ko is 100% yes. Now, a 50% yes. Parang to compromise. Kasi diba, in life, you really just have to compromise. And I think I've learned that because I'm with you guys. I don't know. Anyway, ang tanong ay, syempre, paano nga nag-start yung friendship din natin? Alam mo, honestly, hindi ko maalala. Ako kasi, nung pumasok ako sa team, siya yung naging ball handling partner ko agad.
Kaya grabe yung hirap ko. Oo. Alam mo yun, yung drop ball na, Oo, yung drill oo, na yung gano'n. Oo. 3 sets. Siya agad yung naging partner ko. Kaya, sobrang naging comfortable din ako agad sa kanya. Kasi hindi siya mahirap yung parang hindi siya mahirap lapitan. Pakisamahan, Oo. yeah. So, siya yung unang nagbibiro. Ako naman, nung una, lang ako. Parang tinitimpla ko ba kung, kung Grabe ano ko pala pa. si Ella, no? Ganyan pala siyang Hindi, kasi friend. syempre, di naman ako pwede magbida-bida doon na ako lang Kasi nauna naman si MG sa'yo. Oo. Oo. Tapos ikaw, syempre, matagal naman na tayong Oo. friends. So, feeling ko, dahil close na din kayo pagdating ko, Close na ba tayo? Hindi, actually, hindi ko talaga maalala. Pagpasok ko ng Creamline, alam mo yung parang never ako nailang kay Lai. Oo. Na parang, paano ko papakisamahan to? Alam mo yun, parang, tinalo ko to nung kali. Alam mo yun, parang, baka ibabash siya ako since, ang dami kong bashes sa sabi, college. magka-teammate tayo nun, ah. Alam mo yun, syempre, ang daming history na hindi man sa amin nangyari, but outside, 'di ba? Parang I didn't know Hearsay how to... na mga tao. Oo, na hindi okay, ganyan. Ay, parang hindi naman talaga kami nagkakausap or 'di ba? Weird Medyo talaga. epal talaga ako nung college, so ang hirap. So, nung una, may ganun ako na ano kaya ako pagpasok. Wala, hindi ko mapigilan this is me. Oo. Pagpasok ko pa lang, sobrang ingay ko na. So, wala. Never ako nailang talaga kay Lai. Oo, parang never niya din pina-feel sa akin na alpha si... Nakikinig kasi sa akin si MG. As in, I mean, honestly, wala naman siyang kailangan pakinggan. First of all. But Eliza's the little voice in my head. That's, my good conscience. The hey in my Hindi, head. pero I remember this one. We had a new coach. Ay, bago pa lang si MG. So, meron si MG sariling conditioning coaches and everything else. And then, MG was like, syempre, strong talaga si MG na parang, no, hindi ako mag-weights with, kasi si Coach Tai pa yung nagpapa-weights sa atin and sina Coach Mark. No, hindi ako mag-weights sa team. I have my own. Tapos parang, naging medyo issue siya sa team. And then, what happened was, kailangan namin mag-usap-usap para to talk about it. And then, yung conversation was like, okay, kung may mga, hindi lang para sa kanya, if you guys have other coaches or meron kayong mga strength and conditioning or extra sa labas, okay lang na gawin nyo. But if thrice a day tayo magte-training dito sa team, okay, once doon, twice dito. Para lang kasama kayo sa team. Tapos nung moment na nag-compromise si MG, kasi bago pa lang talaga si MG nito, as in siguro few weeks pa lang, na nag-compromise siya, sabi ko, MG's a very parang a good listener din as a teammate. And then, doon ko na-realize na parang walang magiging issue dahil sa pagpasok. Kasi yun yung worry ng lahat talaga, na parang MG's from Lasal, I'm from Ateneo, and then, paano sila magsasama. And then, nung nangyari yung instance na yun, I think it was a blessing in disguise. Yun yung sabi ko, wala, we're all in the same page. So, I guess, nothing will actually change. I think yun yung feeling ko, isa sa mga things na turning point na na-realize ko na it's not even a... Pero honestly, hindi ko talaga maalala like what we first bonded over. Wala. Ano ba? Practice. I think same kasi, I would say, same tayo ng attitude sa practice. Yung talagang pag nasa practice Go ka, hard talaga. talagang, alam mo yung... Actually, I think feeling ko na bond tayo dahil kay Coach Tai. Yeah. Kasi nung wala pa si Ella, we would actually be the few people na nagagalit kay Coach Tai or magsasabihan si Coach Tai or lagi mo akong tinutulungan na or ikaw din yung magsasabi sa akin na Lai, medyo sobra na yung ibang players, masasakit na, tas ako lagi yung Coach Tai, relax lang. So parang there was this dynamic na hindi namin alam kung paano nangyari pero it happened. Yeah. And it was complete nung dumating. Dumating And si then Ella came and medyo nasira yung friendship. Tumaba kami na. Pero I think yun. Siyempre naging friends na rin talaga tayo na hindi natin alam talaga kung paano we're trying to figure it out. Mag-aaway pa kami dito. Pero sa tingin nyo, kailan yung turning point na masasabi natin na hindi na lang din tayo teammates but we're like our friendship is like beyond the court na? ako after bubble. Ay, grabe, hindi mo ako ng college. Hindi, tayo tatlo. Eh, Dito na pala nag-end yung friendship.
Hindi, tayo tatlo. Pero kasi kami nga, ikaw naman yung kasama ko buong buhay ko ng Gabi buong college buhay. talaga eh. Alam mo, hindi na ko alam kung paano kami naging friends, pero hindi kami nag-uusap ng Oo. college. At all. Oo, konti lang yung conversation sa amin. Pero bigla lang siyang, Lai, andito na siya. Lai, wala na. Ganun lang yung mga... Oo. As in, ganun lang. Or One-liner. may isang time pa, humiga lang ako sa tabi niya. Yung bed namin, single bed lang yun sa dorm ah. Parang Tapos hindi kami pagkagising nakaka-words namin, eh. magka-holding Oo, hands. mag-holding hands kami. Pagka Hindi ko ganun rin alam namin, bakit. Oo, tapos parang... So, yung friendship namin nila ever since nga, college pa lang, alam ko naman na it goes beyond being teammates. Yung sa atin, tatlo, na-realize ko siya talaga after ng bubble. Kasi grabe na pagdaanan natin ng bubble talaga eh. Doon ang dami kong na-realize na kayo yung mga taong magsistick talaga. Kahit anong sitwasyon. So, yun yung turning point for me. I think witnessing everything we've been through in our personal lives, dun ko siya nakikita na we're more than teammates. We get to share about family, our personal problems, yung ganun lang, our nonsense conversations. So, yung mga, I think, yung after the pandemic, kasi mas naging, yung mas naghanap tayo ng closeness Mm-mm. again. So, I think bubble, living together for more than 2 months, dun mo rin talaga makikita na kaya natin yung isa't isa. Like, magkasama tayo 24/7 every day. Mas nakakasama natin yung isa't isa compared to our families. So, dun ko na-realize na we're also one family. Like, not just us, but yung team natin na like the whole Creamline family na talagang isang buong family talaga tayo. Pero yun, seeing and witnessing each of our personal struggles then all throughout the years, dun mo rin talaga makikita na, okay, this friendship goes beyond just volleyball. Ako napansin ko na mas nasasabi natin sa isa't isa yung mga hard truths. I mean, when we say it pa, it's casual. Alam mo yun, yung parang, else, yung parang very ganun lang tayo. That's when I realized na parang, I think, hindi lang kami teammates kasi we really actually care for each other. I think for Ella, yeah, tama. Since college, nakatulog ako sa bahay nila. Na parang sabi ko talaga, ako lang yung nakatulog. Tapos parang nabaha pa, yung mga ganon. So yung mga ganong moments, parang sabi ko, magkasama na kami nito buong ano namin, hanggang pagtanda namin. Pero yung kay MG, I think one thing na very specific na naaalala ko would be, when MG joined, I'm not sure if Miss Universe or Binibini, baka Miss Universe, in Baguio, pandemic. And then, bigla siya nag-message na pababa na siya ng Baguio. Pandemic to. Pumunta ako ng bahay nila. Bumili pa ako ng bulaklak. Kasi, syempre, so parang I feel like nung time na yan, parang na-realize ko na parang I'm making an effort to see a friend because she's not really okay. And alam mo yun, to just be there, not even talk to her. So, yun yung doon ko din na-realize na parang, baka it's something more than just being a teammate to her. Wow, bakit naman ganun? Baka something more na to, ha? Kalma lang, Kalma lang, guys, ha? It's something, it's friendship. Hindi kasi, honestly, my next question is, paano nga ba natin sinusupport yung isa't isa? We don't actually say it or see it, di ba, every single day. Pero, like, how do we support each other if someone's not, like, okay? Feeling ko, because we see each other every day, and not just see each other, but we really live with each other every day. Sobrang kilala na natin yung isa't isa. Yung bumaba nga lang ako ng kotse kanina na wala ako sa mood, parang, parang sad siya today. So parang ako, actually, alam mo yung sa sobrang kilala na natin yung isa't isa, we know the facial expressions. Yeah. Kung sumagot lang sila ng one line, alam mo may something si friend today, okay, I will give her space. Yeah. So alam natin kung paano makiramdam, and we also know when to reach out and also when to give time. Yeah. And ang galing lang kasi hindi lang kami to, like lahat ng tao talaga sa team sobrang in sync emotionally. So nakikita natin yung small things na hindi napapansin ng iba na okay, si Els kailangan tingnan natin kung paano pumasok today. Yeah. Yung ganon. So, and we support. But on a funny note, yung funny kasi sa atin, we support
both the good and the bad, pero may balance tayo. Yung we always, alam mo yun, we indulge. Yeah. Alam mo yun, we indulge. Pero yung kaya natin ibalik yung isa't isa sa tama na, sumusobra ka na, masyado na yan. So, Tsaka it's funny kasi ano yan, alternate yan. Kung sino makikipag-usap ka sa kung sino. Parang, ikaw muna, ganito yung nararamdaman. Baka, parang may something, kunwari, ako kay MG, parang hindi okay si Els, ikaw muna kumausap. Parang tapos, hindi ko alam pa kung paano kayo mag-usap, pero ganun kami ng MG. Siguro ganun din kayo pag ako or tayong dalawa. Pero medyo pasaway na naman si MG. Yung mga ganun. Support-wise, parang sobra-sobra. Hype, girls kasi tayo. Oo, so, words of affirmation. Oo. Oo. As our Alam love nila, language. Di ba? Yeah. Yung ganong klase na alam natin yung love language ng isa't isa. Ganon din natin binibigay kung ano yung kailangan niyang support. Mm-mm. Di ba? Kagaya sa akin, pag nice to see you, Els, kaya mo yan. Oo. Di ba? Oo, kahit dito tumama. Yung ganon. Yeah. So, sobrang kilala namin isa't isa na kahit hindi ko makita, marinig ko may yung burp, alam ko agad ko si MG yun, yung ganon. Tapos yun nga, kapag kunyari si friend di nagsasalita, si friend ganda lalapit yan, si kong ganon. Gaganyan. So alam ko na ako, wag muna. Yung ganon, Kasi alam may lang balance natin. din Oo. talaga. At the end of the day, we have our ways to know how are we in a day. Parang ganyan. Siguro pinaka-importante is alam natin kung paano i-handle yung isa't isa. And kung paano pasayahin. Parang hindi ko alam kung paano Hindi, kung paano siya maging okay. kung paano mag-handle din ng rejection. Kasi hindi naman lagi, kunyari, papastawanin mo, Oo, mag-respond. oo. Yung walang, hindi yung magtatampo ka Oo. because, Actually, feeling ko, maganda din na, quality, makakalimutin. yes. Hindi, kasi alam mo, honestly, minsan, pag ganun, minsan makakalimutan mo na lang din or unless hindi din natin siya nga masyadong minimind. That's why parang lilipas na lang din siya and never siyang nagiging cause or never natin siyang babalikan na last time nga hindi mo ko pinansin. Sobrang walang sumbatan. Yeah. Walang personal na. Walang personal na parang if today it's bad mood talaga, bad mood siya, wala tayong magagawa. Parang ganun. And we respect that. And I think that's one thing na hindi mo rin madaling makikita sa isang friendship. At dahil nga may mga bad trip days tayo, meron na bang time na nag-away talaga tayo? Kunyari, biglang kunyari. Meron naman. Hindi kasi meron. I mean, alam naman ng lahat to. Kunyari, may sobrang mababaw na stuff. Like, kunyari, decision sa team. Alam mo naman ako, minsan, Oo, siya? ayoko rin talaga yung aanuhin ni Eliza. Kunyari, sasabihin nila ito. Pero hindi, ganyan. Oo, gaganyan so, talaga siya. talaga kami sa umaga, tapos hindi kami magpapansinan. Oo. Tapos mamaya-maya, kalahati na ng practice. Wala na, nagkalimutan na kami. Oo. Wala na kami choice, magpapansinan na kami Yeah. ulit. And magkatabi kami. Si Els, I think, parang once ko lang ata na-experience na, shucks, parang na-offend ko yata si Els. Kasi tumahimik siya. I forgot what, pero hiniritan ko yata siya. Tapos bad trip siya noon. So parang dumoble. I think during practice. Hindi lang pinapahalitan ni Els, pero mas madaming moments. Hindi lang isa yon. Tapos parang... Kala mo lang, oo, kala mo lang isang beses lang. Magaling lang si Els. Oo. Kasi nakasmile lang siya palagi. Oo. So, alam ko naman na-offend siya pag nagsa-spike receive kami. Kasi, joke. Pero yun. Pero yung away talaga, wala. Wala, no? Pero yung talagang, kami ni Lai talaga pag nagde-debate kami about the Oo. team. As in, wala talagang, Oh, kasi si MG, siya, parang, hindi naman siya nagmamadali. Parang gusto niya lagi may decision agad. True. Tapos biglang pag ayaw niyang may times na kunwari biglang may 30 minutes pa. Pati na lang now, bakit 30 minutes pa? May nakaschedule na nga. Parang ganon. So parang, siya, gusto niya productive all the time. But sometimes, Naalala ko talaga, talaga kami during practice. Like, Lai, tanungin mo na kasi si coach. Sabi niya, may oras na nga. Oo. Tanungin mo na. Lahat ng mga teammates namin, Oo. nakatingin. That's parang ako, so I wanna approach in a way na parang, relax lang. Kasi may mga Oo. tao, and if it's just the two of us, okay lang. Parang kasi we're so used to talking like that na naman. Pero minsan, MG, hayaan mo na. Kasi naset na yung... Parang may mga ganyang moments. Oo. lagi akong Oo. Gusto niya,
yung 30 minutes na parang, bakit pa tayo naghihintay? Ganyan. Oo. So kami yung check and balance. MG, matuto tayong ganon. Kami nila, feeling ko yung mga away namin, kasi kami, silent treatment. Oo. Sobra. As hindi kami mag-uusap. Tsaka alam niya na yun. Pero alam na namin. Pero ang maganda, alam namin kung ano yung pinag-aawayan namin. Oo, Kahit kahit di di namin namin sasabihin. pag-usapan. Kahit magbati na kami, di namin Oo. pinag-usapan. Pero alam namin kung na bakit. yun. Oo. Ganon. Tapos bigla na lang lilipas na lang. Oo. Binibigyan lang namin ng Pero time. it's nothing personal ha. It's something that, Parang pumitik lang. Ganon. oo, parang, kasi syempre ang hirap din, best friend mo, teammate mo, and then there are mga, Oo, may mga- some things that you have to balance, di ba? Minsan hindi mo siya kailangan sabihin, minsan pwede sasabihin ko lang else. Alam niya na. Nung college, wala kaming pinag-awayan. Oo, nung college, si Dan yung namin, kaaway. Then, sorry, wala ka dito. Hindi, si Dan yung nakaaway namin once. Pero kami nila, wala. Madami kasi mga nangyari. Ang galing nga kasi na kahit hindi namin pag-usapan, alam namin na yun yung dahilan. Oo, as hindi kami nag-uusap. Kunwari, pag nag-aaway kami ni Els, hindi ko siya masasabi kasi maiiyak ako, maiinis ako dahil alam ko may point din naman siya. So, hindi ko na lang siya sasabihin kasi alam ko naman both of us, may point kami. Tapos mag-aaway kami. Bakit? Bakit namin siya kailangang i-open up? So, parang, okay, relax lang tayo. Might as well, relax lang muna. And then, let's see, kunwari, dumating yung point na kailangan ng pag-uusapan. Pero kung hindi pa, wag na muna natin palakin. Parang yun naman yung thought ko. Parang wag na munang masyadong palakin. Unless na nga na mas kailangan na. Kasi pag kailangan na pag-usapan, ang sasabihin ko lang else. Ganun lang. Siguro nag-work nga din na same kami kung paano mag-approach sa isang problema. Mm-mm. Kasi ganun din talaga ako kapag galit ko. Naiiyak ka. Oo. Yung sakit ng heart ko, hindi ko kaya. Kapag may, kunyari nararamdaman ako, sinasabi ko talaga agad. So, for me, feeling ko hindi ko siya na-keep. Mm-mm. Kaya hindi siya napupuno. Pero pag galit na galit ako, ganyan din ako. Like, hindi rin ako sobrang... Pag iba yung galit iba yung galit sa mga... Oo naman. I mean, Oo, like, pero yung pag galit ka pagtatalo. talaga, ako Oo. hindi rin na... I'd rather... Oh, shut up. Kasi iyak din talaga ako. Oo, nakakaiyak. Bakit kaya? Yung feeling na ang sama ng loob mo, pero kaibigan mo siya, tapos di mo siya masaya. Tapos mas ikaw pa yung maiiyak. Wala lang. Hindi ko lang gets kung bakit ako naiiyak all the time na masama yung loob ko. Kahit nung college, grabe. Iiyak lang ako pag mga sa game, sa training. Oo, pero ngayon nga, ganyan din siya. Minsan, di ba, pag tinanong mo siya, wag mo muna tanongin, Maiiyak siya. ako. Oo, Oo. wag muna today. Oo. Ngayon, alam mo na yung pakiramdam. Pag tinatanong mo yung mga teammates natin, kamusta? Tapos biglang iiyak na. Si Mama Mary naman, nagtanong na naman. Si MC ko tinatanong eh. Kasi hindi ko siya tanongin na kamusta sa morning. Nakwento niya na buong day niya. Oo. Ay, kasi kahapon si Marco naman. Tsaka lahat ng kapatid niya, si Marco. Marco, ikaw ang number 1, by the way. Si Marco, yan, sina Ate Kat. Naku, si Ate Kat, tumawag na, ganun. Na isa-isa na kayo. Ano lang yun 5 minutes lang yun. Lalo niya yung mom niya. My God, si mommy, may nakita na naman sa Facebook. Ganun. Kompleto na, hanggang buong family na kwento nila. Kaya I think yun yung one thing, if there's one thing na natutunan ko kay MG, it's actually not to get scared na mag-share ng mga ganon, para mas makilala mo talaga yung isa't isa. Kami ni Els dati, hindi talaga kami nag-share. But now, I would say, mas nakakapag-usap naman kami. Pero sa tingin nyo, like 7 years na nga tayo mag-friends, di ba? Ano na yung roles natin sa life ng isa't isa? Si Elsa ang may Ayan. meme buddy. Elsa is my meme buddy. Ewan ko, tayong tatlo, I think iba-iba rin tayo ng dynamic ng friendship kasi kapag kailangan ko ng nonsense na kausap, si Els talaga yun. Yung mga memes namin, like, direct siya the other day, bumili ka ba ng makapuno? Sa kanya, send pic. Tapos alam mo yung mga ganon. Pag sila ay nakakausap ko kasi, pag may kailangan ka, or may pinag-uusapan about the team, or may pinag-uusapan sa About life, mga ganon. Mga problema na yung pinapaano sa akin Oo. ni MG. Pero same naman with Els. Pero, like si Els yung yung naiisip ko talaga na, oh my gosh, matutuwa si Els sa meme na to. Yung mga ganon. So Siguro, would you say I'm the serious, more, oo. Kasi lagi niya akong Emsh. Ganun pala. Emsh. Oo. Yun yung role nila sa buhay ko.
Na, Emsh, pag-isipan mo muna. Emsh. Yung high na high ako, tapos sasabihin niya, Emsh, pag-isipan mo muna. Okay, relax ka lang. So, yun yung best role nila in my life. Kaya, ngayon medyo nare-regulate ko na yung emotions ko. Alam mo yun? Yung she's the little voice. Natatakot na ako sa little voice Para na yan. sa'yo, konsensya ko yan eh. Oo. Ano, paano naman yung konsensya ko? Hindi. Ako yung wala? Kasi madalas, di ba may itatanong ko, kunyari 3 kayong magkakaibigan. Kasi, Wait lang. sino mas ka-close mo? Or, sino mas, di ba, may mga ganong tanong. Ang lagi kong sagot, magkaiba kasi yung friendship ko with them. Okay, yung friendship ko kasi with Lai, same tayo na nasa mas seryosong side siya eh. Alam mo, nasasad na ako. Kaya akala ng mga tao, seryoso ako. Di ba nakakatawa din ako? Oo. Parang ayaw. Sige na, podcast niya to. Hoy, ang sama na ugali nyo. Yes, ikaw yung nag-contra. Hindi, pero yun nga, yung kung meron kang malalim na kailangan pag-isipan or kailangan mo ng, Oo, ng lagi. opinion, parang lie. Text niya si Gemma, sabi niya, si Atila yung kausapin mo siya. Oo. Laging ganyan. Or kahit kunyari si Gemma, meron siyang sabihin, tanungin mo si Lai. Oo, Yung ganon, lagi yung mga siyang ganong ganyan. kailangan desisyon si Lai. Pero with friend nga din, siya yung yung nonsense na, did you buy the, makapuno? Of course, 2 tubs. Yung ganon, yung araw-araw magsisend siya ng meme. Minsan nga hindi ko na nakikita yung meme, tapos sisend ko din sa kanya, tapos sabi niya, ano ba, kakasend ko lang sa'yo. Okay, Eliza Valdez left the group. Hindi. Tsaka sila nga kasi, bihira siya mag-reply. I know. Pag tinext ko kasi siya, ang tagal niya sumagot, diba? Speaking, Tapos, sasabihin niya, sorry, nasa trabaho ako, or ganyan. grabe ka, Ish. Oo. Kala mo naman nagre-reply ka. Actually, hindi ko nga nakita yung meme. Hindi, pero, ewan ko, yun. Ganon, magkaiba yung dynamics. Pero, same kayo ng, parang deep naman yung level of friendship. Magkaiba lang. Wala na ako yung sasagot kasi medyo na-bash nila ako dito. Hindi, pero ito, tinry na nga. Eh, di papunta ako dito. Nag-send ako sa inyong Nag-send siya dalawa ng reel. kasi tawang-tawa ako. Nabasa mo ba? Ano How nga many nakalagay? meals do you have How in a many day? meals do you have in a day? 8. 8. Wow! Nagtatry siya! Wow! Podcast ko to, pero parang ako yung nadedihada dito. Si Ella, siguro yung role niya in my life, I think Ella always reminds me of how and where I started. Sobrang nagiging grateful ako lalo sa mga maliliit na bagay because of her. Kasi whenever I see her na magkasama pa din kami. Naalala ko yung layo kapag ako bahay, basta pag kinulang, kawalan. Remedy ka dyan. Remedy, oo. Sabi ko, sige, lumaban ka. Tapos, pero sa isip-isip ko nun, oh my God, baka wala din ako pag umangi siya. Pero sabi ko, kayang-kaya mo yan, else. Ganun lang. Pero yung like sa house na nakita ko yung house nila from before to now, nakita niya yung house ko before to now also. And ang dami namin talagang pinagdaanan. So parang siya talaga yung, pag nalihis ako ng landas, ewan ko na lang. Kasi si Ella yung reminder ko na parang, andito ka because na yung mga friends mo na andyan. Si MG, I think, yung role niya sa akin, lagi niya ako nire-remind na maging tao ako. Na maging Eliza Valdez ako outside the court. Parang siya yung nagpakita sa akin na there's life outside volleyball. People say you can't have it both. Actually, you can once you know how to balance it. Parang you're always the reminder on why I'm grateful for all the things na I'm getting. And MG is like making me feel like I can be someone na, a normal person outside the volleyball court. Siya talaga siya lagi kasi yung nagpupush na, tara, lumabas tayo, kumain. Siya talaga, siya yung type ng friend na gagawa ng paraan para lang makakain sa labas, makapagplano. Hindi nga kasi kami party people eh. Hindi, di ba? From college, wala kami social life. So, si Ate MG yun. Ikaw talaga yung, tara, labas naman tayo. Nag-enjoy naman tayo pag kasama natin siya. Pero pag tayo yung magkakasama, iba yung But I think MG added some color also to our lives because the only color we had was blue back then. And now we have pink. Yes. Remember that. Pero break muna tayo sa mga ganitong napaka-drama. Kasi lagi tayo nasa stress din in terms of training, games, and other things outside the volleyball court. Ano yung nakakapagpawala ng stress sa inyo?
Ako kasi, pag kunyari nasa stress na ako sa volleyball, hindi pala kunyari. Hindi ako magte-training. Totoo. Oo. Hindi ako magte-training. Hindi. Meron akong time na sobrang dinidetach ko yung self ko. Sa volleyball, anything related to volleyball, talagang wala. So, doon ako nagre-relax. Nanonood ng movie. Nakahiga lang ako. Hindi kasi ako talaga yung Pares tayo talaga sa ganyang part. Kunyari rest day, kailangan ko Ito kasi lumabas. hindi na-paper me. Oo. Sa kama. Pag roommate mo yan, minsan Oo. nagsa-stretching siya bigla. Bigla siya nabubore. Nangyayari. Oo. Oo. Or kaya Ganyan kinikilig lang siya bigla sa binabasa niya. Oo, or kaya naka-order na siyang food. Ganun. Oo, Most of ganyan. the time yung food. Anyway, go. So, ganun ako mag-relax. As in yung, wala talaga akong ginagawa. Ako, I like seeing people Lagi talaga. Sobra. Mukha naman. Alam mo yung parang, mas na-energize ako sa tao. I'm sorry, meron pa yan. I'm meeting my friends. Friends from ganito, ganyan. Tapos the next day, ibang friend naman from ibang country. Ganyan si MG. Na-energize ako sa tao kasi. So parang, although may times din naman na I like to keep to myself, like, pag nagbabasa ako ng books ko, ganyan, or pag nagmo-movie. Pero siguro something family, dogs, Yeah. food, syempre. And pag alam mo, seryoso rin naman akong tao. Pag nagpe-pray ako, alam mo, grabe rin naman yung pagpe-pray ko para totoo sa mga naman. teammates ko. Kasi, Yeah. alam mo yun, that's one thing na super important for me. Every time na, kunyari, every day, pag nagbabasa ako ng Bible ko, pag nagpe-pray ako, lahat ng, alam mo yung mga teammates ko, pag nagpe-pray ko talaga, whether it's about injury or family, kasi since alam na namin yung buhay ng isa't isa, like, minsan sinusulat ko siya sa notebook ko. Like, I think yun din yung nagpapawala sa stress ko, is kapag nare-release ko lang din siya in different areas. Oh. Ako, parehas kami ni Els. Parang natutulog. Ganyan. Or would order my comfort food. Parang ganun lang. Or the K-dramas. One day pa lang natatapos ko na yung K-drama. Oo, ito, fast forward siya naman nakamute. Friend, ano pinapanood mo? Ba't walang tunog? May subtitles naman. Excuse me, mag-explain ako ha. Kasi nung college kami, paulit-ulit ko na ata doon ikwento, nanonood na ako ng K-drama, high school pa lang. So nung college kami, teammates ko sila, 'di ba? So magkaka-room kami, ako, si Ella, si Den, si Beatan. So nanonood ako ng K-drama nung una, naka-laptop pa. Tapos nakikita ko yung judgment sa mata nila pag naririnig nila yung Korean background na parang nakaganon talaga yung tingin nila. Tapos minute ko na lang kasi nahiya na ako. Tapos ngayon, nanonood na sila ng mga Korean novela. Ano ka pa pambili ng earphones noon? Ito naman si friend. College pa lang tayo, wala kaming allowance. May MacBook ka, friend! Friend! Wala kang earphones! Bigay lang yun. Lahat na meron kami nung college, Bigay lang. yun. Ito naman, wala kaming allowance. Hindi, pero naalala ko yung pagsilip ko, pinapanood ni si Lee Min Ho nagsisurf. Anong title yun? Trivia. Pero alam mo, dahil andito tayo, hindi naman mawawala yung stress. Lagi. I think, kaakibat ng mga ginagawa natin sa buhay ang stress. Pero, nandito na ang Immunity Plus! Kasama yan sa routine natin. Sabi ko nga the last time with Bea, pinapatry ko sa inyo, di ba, pag naka-bubble tayo or pag, umuubo ka, meron akong papatry. Parang, yan, lagi na siyang part din ng routine ko. So, parang gusto ni friend. Mamaya, friend. Something sweet? Something sweet? Gingery. Pero, I think one thing din na nakakapagpawala ng stress, honestly, pag pumupunta din talaga ako ng training, when we see each other, parang nagle-lighten up agad yung mood namin. Depende sa mood namin ng araw na yun. Hindi, pero pag medyo stress, isang hug lang, isang tapik lang sa likod, isang hey lang, parang okay na. What do you think is unique about like female friendship? Ako tingin ko, mas marami tayong emotions. The hormones, my friends. Oo. Hindi. Up and down. Well, bukod sa mas madaming drama, mas madami ding feelings ng pagmamahal. Kasi di ba sa lalaki parang, yung mga sorry. Hindi. Kasi kagaya niya, di ba pag nagkukwento siya sa atin, Oo. tapos sasabihin niya, kakainis kasi si Aldo, walang kwentang kachismisan eh. Hindi. Aldo, pasensya ka na. Team pala ka. Hindi, yung ganong difference na mas nakaka-relate ka lang siguro. We do everything together, I think. Eat,
shower, sleepovers, yung mga ganun. Sobrang emotional. Malakas yung emotional attachment. And talagang you can share about anything that's happening with you na wala ka talagang filter because alam mong yung hindi siya nakakahiya i-share kahit ano pa siya. Like, But isn't it scary as well? I think it depends on the friends siguro. Alam mo kasi when the other woman is competing against you Alam mo yun? Yung parang, Oh. even in a friendship, even in a friendship, 'di ba? If genuinely happy ka for the person, up and down successes and Yes. everything, na parang you can celebrate the other person na 100% genuine talaga. Yung hindi ka matatakot na mag-open up kasi walang hidden agendas. Yung mga ganun. So, but it depends, syempre. It depends on the friendships. Well, that's very true. Ako, honestly, alam mo, one of the reasons why I played volleyball, para makasleep over ako nung bata ako. Kasi hindi ako pinapayagan ng tatay ko talaga mag-volleyball or to go out. As a girl, nung tatay naman. Only girl. Pero yun yung isa sa mga reasons. Parang, I feel like I'm missing out sa ganong kind of bond. And then, so I played volleyball. Di ba bang nung bata tayo, ng mga elementary, dadayo tayo sa mga iba-ibang schools. So, kasama mo, tapos may overnight. So, doon ko unang na-appreciate kaya ako nag-volleyball. Kasi lahat, mga kuya ko nga, parang, basketball tayo or tara, ganito, bike tayo. Parang yun lagi. Parang doon ko na-experience na, ano kayang feeling pag may mga girls na friends? Pero sa tingin nyo, kung hindi volleyball or yung naging foundation ng friendship natin, paano tayo kaya as friends? Kung wala tayo. Hindi na tayo magkakakilala. if Pero hindi tayo totoo. with volleyball. Feeling ko, si MG. Feeling ko hindi natin talaga siya friend kasi nagpa-party siya hanggang ngayon. Without volleyball, feeling ko hindi ako serious in life. Friend, hanggang ngayon naman, hindi ka serious in life. Ano sinasabi mo? Ang feeling. mo. Hindi naman. I think without volleyball, hindi ako mag-ground in life. To have the discipline to work, to be responsible. Yung ganon. So, yeah, feeling ko di tayo friends. Yeah. Kasi Kakaiba talaga tayo. super magkakaiba. And, Ako, nasa probinsya ako for sure kung di ako nagvo-volleyball. Si Els, MVP pa rin siya. Hindi, si Els kasi badminton player. feeling hindi ko siya. kung wala ka, siya yung naging talaga. phenom. Oo. Pasensya ka na, Els, ah. Mali ko. Bawi ako. Binabawi ko na yung genuinely masaya ka sa kaibigan mo. Hindi, pero si Els kasi athletic talaga. So, sa ating tatlo, siya yung pinaka-athletic. Kasi nagba-badminton. National team player siya ng badminton. Uy! Hindi na national team. Ano? Hindi pa ako umabot doon. Olympics. Ang nonsense, dahil nonsense ka, pupunta na tayo sa segment na tinatawag na Don't Tell a Lie. Oh. Pinapakaba niya tayo lagi eh. I'll just ask question and just don't tell a lie. Akala ko we're gonna say something, tapos huhulaan nyo if it's truth or a lie. Hindi. Ibang game yon. Okay. Ibang game yon. Two truths, one lie yon. Okay. And a lie yon. Okay. Okay lang, friend? Yes. Okay, go. We're back! We're back! We're back! Els Energy! Yes, go! What mindset or belief about success are you currently unlearning? Yung mga tanong niya, Miss Universe? Bakit ganito? Oo. Unlearning, siguro, the notion or mentality na you will succeed by yourself. I am trying to unlearn that to be successful na you have to be perfect. Hindi naman pala. Ako na lang yung lie. Ang witty mo talaga! Ang galing mo talaga. I love it! Friend, sige, mag-share ka na. Okay na. Oh, sige, ito na lang. Sagutin mo to, Els. Have you ever, ito, para sa kanya talaga to. Okay. Have you ever felt burned out and didn't tell anyone? Oo. Oh, sabihin mo na ngayon. Madaming beses. Kasi naabot sa point na ayoko na talaga. Gusto ko na mag-quit. Ganon type ng burnout na hindi ko na masabi sa words. Iyak lang ako. Parang walang specific reason. Parang nagpatong-patong na siya na minsan feeling ko hindi ko na makita yung purpose ng ginagawa ko.
Or like, nafe-feel ko na, masaya pa ba ako sa ginagawa ko. Yung ganun. So, paano mo siya na-overcome? Hindi ba? Friend, may mga nakikinig sa atin. Oo, Kailangan wala. nila kahit paano matuto. Well, syempre una, talagang nagdadasal ako lagi. Siguro kasi yung ganitong mga ganitong mga feelings ko, yung pinaka nakakaalam kasi si Gemma. Siya nga yung nakaka-witness ng lahat na kahit hindi ko sabihin, iyak lang ako sa kanya. Ayoko lang yung feeling na pabigat. Or may mahawak. oo, may mahawa ako sa ganong. Or Kasi, may marinig ka oo. na advice na parang, you don't have, why are you feeling that way then? Hindi Na naman, kasi validate. kunyari, kayo, nakikita ko na sobrang okay kayo. Hindi mo alam. Akala mo lang. Oo. So, pinapafeel namin sa'yo okay kami. Mali pala yung friendship natin. Oo. Hindi, yun lang. Feeling ko naman, alam mo na, di ba nga, Oo. sabi mo, the confidence is not, giving anymore. Tandaan mo, confidence lang ang puhunan Oo, natin dito. confidence ang puhunan, Oo. So, yun, kapag di ko na talaga alam kung saan ako kakapit, si Gemma naman lagi din ako nire-remind. Kung ano, yung kailangan ko pang gawin, kung ano yung role ko. And kayo, lagi ko kayo iniisip. Kasi hindi ko kayo kayang iwan. Diba? The moment of silence. Burnout, wag mo na, baka mas maiyak tayo. Oo, wag na. Gusto ko yung kinakat natin to kasi naiiyak tayo, hindi pwede. Was there ever a moment you felt like walking away from the team? Siguro there were times na, Oo, meron. Ako yung sasag. oo. There were times siguro na parang sabi ko, shucks, parang ayoko na. Parang may roller coaster kasi rin talaga sa career mo. Na if hindi mo nabantayan yung sarili mo when you're at your low points at nakalimutan mong, okay, kaya ko pa umakyat ulit, sobrang daling mag-walk away. Grabe yung temptation, no? Sobrang Oo. bilis papasok talaga. Na that's why it's so important to be in a healthy environment with healthy teammates. sorry, di ko napigilan. Literal, with a healthy environment and healthy friends. Yung healthy mindset Yes. lang na, kasi even na, and alam mo yung parang first time ko rin na-realize na, okay, everybody goes through it. Because nung na-injure si Lai, first time ko rin marinig sa'yo na, Hindi ko na kaya. parang ayoko na. So, parang dun ko na-realize na, sinabi ko. parang, alam mo yon na parang, shucks, si Eliza na to, ha? Alam mo yung si Eliza na everyday, go hard, extra, talagang push. Pero, nung narinig ko yun sa'yo, na parang ako, okay, sige, laban tayo. Like, everybody really, no matter how accomplished you are, where you are in life, talagang tatamaan ka. And that's why it's super important to be with people na magre-remind sa'yo na laban ka lang. Kung gusto mo, laban ka lang. Pero it's okay rin naman, di ba? But, take a pause. oo, it's really up to us and to your decision. Pero, hindi pa tapos yung laban. So, just, kaya pa. And when it hits you, it's not something that you can just walk away, right there and then. It will sting for a while, and it takes a lot of courage to get over that hump. It's not a hump. It's a mountain. Diba? Parang, Yes. and you need all these people around you, your friends, to actually realize na you don't have to go over that mountain alone. But you can go through that together din talaga. Hirap Hirap. Hirap din talaga. What's a fear you don't talk about often but feel often? Alam mo, fear ko na hindi na ako makalaro ng volleyball. Kasi I think that's one thing na parang pinaghirapan mo all your life. Yung makapaglaro at that certain point in your life na parang alam mong nakakalaro ka. So parang yun yung fear ko as of the moment. That's why probably right now I'm actually very hard on myself in terms of putting in the time and effort to do everything that I could to make myself like feel 100%. Like mentally, not even physically. I think more mental. So siguro yun yung fear ko as of now. In terms of volleyball Kasi how can you detach yourself from the sport to 20 years? Ang hirap din isipin. Yeah, yun yung feeling ko, fear ko as of now. Kayo? Ako yan din yung number one. Alam mo yung kahit medyo hindi ka talaga masyado marunong, yung pero iba pa rin. Go for Ako siguro hindi na ako makakalaro. Pero ano yung life ano yung life after or ano ako kung hindi ako volleyball player. Mm-mm. Kasi
madalas ko na siya maisip na na-anxiety ako kasi alam ko malapit na. Papalapit na talaga dun eh. Kaya hindi ko alam, parang ready na ba ako sa life na ganun. Tapos hindi ko alam, wala ko idea at all kung ano magiging buhay after. Alam mo yung minsan nararamdaman ko pa rin yung takot na what if hindi ako makapag-show up sa game? Alam mo yun? Show up in terms like, in terms of, wala, di ako nagising. Joke. Hindi, yung, kunyari, yung nag-invest ka ng time, talagang okay ka sa practice, tapos biglang during the game, it's just not working out. Alam mo yung sobrang, minsan, isa yun sa mga fear ko na, kasi syempre, alam mo yung expectations din, mo sa sarili mo first, tapos yung, you're gonna let people down, like especially your team. So may fear ako na ganun na, shucks, okay ka naman sa practice, pero alam mo yung, syempre pagdating sa game, yung, bakit hindi ko makita sa game? Yung more frustration actually. Pero siguro, yun din. I think everyone talaga, like, what's life after this? Like, doing this every single day, seeing the same people every single day. Like, kaya mo ba yung transition na yun na hindi ko kayo makita araw-araw, na, alam mo yun, hindi ko kayo makausap. Share ko lang si Toti when we were in Vegan. Kasi nasa parang isang ano lang tayo, di ba? Hotel, parang compound lang tayo, di ba? Sabi niya, pwede mo na ba natin pag-usapan kung saan tayo bibili ng lupa, tapos saan doon na lang tayo magpatayo ng bahay? Sabi ko, Toti, medyo iba na to, pero go. Alam mo yung ganung nasa parang andun na tayo sa point in our lives na parang thinking of the future, but thinking it, I mean, amongst each other. Na parang gusto natin magkakasama pa rin talaga tayo. Pero, yeah, nakakatakot. Ang hirap talaga. Like, to look past this. Yeah. Okay, anyway. Hi! What kind of friend do you want to become in the next few years? Dependable. Ako maging present. Yes naman, sana, friend. Yun nga, di nga ako masyado malabas. So, pag naaalala ko nga kasi siya, lagi ko siyang naririnig na Lagi mo ako naririnig kahit wala ako doon. hindi, at this point ng buhay natin, mas na-appreciate na natin yung mga quality time, yung ganyan, yung ganong klaseng friend na sasama na ako sa mga ganitong lakad, sa mga ganon. So, gusto ko maging present. Oo, kasi lagi tinatry ko yung best ko. Oo, kahit malayo yung bahay niya. Ako siguro, I wanna be someone na mas na-express ko kung ano yung nafe-feel ko for my friends and family also and loved ones. Hindi ako masyadong expressive. Compliment namin yung isa't isa. Ang pangit. Hindi ako sanay. Wag mo na. Oo, wag mo na nag-message sabihin kami ulit na yan. isang beses. Bakit ba natin message yung isa't isa? Ewan ko, parang sinabi ko yata, wow, friend, ang ganda mo. Basta meron siyang ganap. Tapos sabi niya, bakit yun? Kahit seryoso na yung message mo, parang hindi totoo. Oo, hindi totoo. Hindi bagay. Oo. So, feeling ko yun yung isa pa sa mga itatry ko. Si friend sobra sa ganun eh. Kung sa friendship ngayon, siya yung expressive ng feelings. Si Els, hindi, ako in fairness, nag-iiba-iba. gusto ko siya yung siya yung Nag-iiba-iba, depende nagbuhat sa ng friends. bangko niya. Ano ka, friend? Like, sweet naman ako. Sweet ba ako sa'yo, friend? Or maasim. Minsan sour. Last question to. If you could thank each other for one thing, what would it be? Kung meron akong pinaka-thankful for, is yung circle na meron ako. Which is kayo. Yung circle ng katawan. Yan yung number 1 na lagi kong kayang ipagmalaki. Na meron nga akong friends na alam kong, nasa kahit anong point ako ng life ko, alam kong sasamaan ako. So, thank you. You're welcome. Ako, thankful ako sa inyong dalawa because yung mahirap gawin everyday, nagiging madali. Yung akala mo mahirap na practice, nagiging masaya. And I'm thankful because hindi ko kayo kailangan laging kausap para alam na nandun tayo for each other. And I'm thankful because I have friends that can tell me my faults. Yung the good and the bad. Super thankful ako because we're true friends. Ang bagal ko na magsalita. We're true friends na talagang mahirap hanapin because whether you're high or low, we're all the same and there for each other. Ako, I'm just thankful for this friendship because I can say I can call you my real sisters.
crush that I've never had. I never said that I love you. In all honesty, I think I'm just very, very happy that I have real sisters in you guys. Everything's bearable. So, maraming salamat for the time and the effort and for always trying to understand each other. It's not easy, but we try to make it to a point na maging mature tayong mga tao. Minsan may maliligaw pero babalik ka pa din sa pagkain. Alam mo, one thing I'm grateful for then with this friendship is that our families are close then. One of the reasons why we're doing this is because we're not seeing this friendship as just like teammates but friends for life talaga. That's why we try to make an effort to make our families be together as well. So, yun lang. But to wrap this up, this podcast again is powered by Immunity Plus. Tawa naman tayo. Maging masaya naman tayo. Pero since Na-burn out. Kailangan ko na Immuni Plus. we're wrapping up this episode with Transitions Together powered by Immunity Plus. Change is part of every journey. Routines shift, relationships evolve, and the future can feel uncertain. That's why we come together here to ask real questions, share honest moments, and support each other through life's transitions. This isn't just my story, it's ours. And with Immuni Plus by our side, we can move forward together, feeling relieved, refreshed, and recovered no matter what comes next. So, send us your questions. We're in the season of change together. Sabi ko nga, sa season 2 kasi, we encourage everyone to be part of this podcast. Kasi syempre, hindi lang stories natin yung gusto nating iparinig sa kanila, but we wanna hear their stories as well. So, nagpa-send tayo ng mga questions, realizations, and mga life lessons nila na baka may mapulot din tayo. But today, ang ating nabunot ay tanong ito. So, kailangan natin sagutin tong tanong niya. Okay. The question is, what is the biggest regret in your life but it turns out to be one of your greatest blessings? I don't regret anything that happened in my life. May mga ganun akong decisions or pinagdaanan para may matutunan talaga ako. So, I don't regret that. I am where I am today and ganito ako because of all those decisions I've made in the past. So, parang wala. Pero greatest blessing, definitely my friends, my loved ones. I wouldn't be here then if not for them. Isa din, ang dami kong greatest blessing, Volleyball. Hindi ko mamimit lahat ng mga tao na made me stronger if not for volleyball. Doon sa tanong na ano yung regret mo na naging greatest blessing mo, pinili ko mag-quit sa badminton. Tapos pinili ko yung volleyball. Pero yun nga, nangyari, yun pala yung magiging greatest blessing ko sa buhay ko na andito ako, tapos nakilala ko kayong lahat. Na hindi ko magagawa sa badminton kasi singles nga yung event ko. So wala akong teammates. Ako actually similar with Els kasi before ako nag-college volleyball, iba talaga yung career path ko. Sobrang focused ako with academics, sobrang focused ako sa gusto kong goal. Hindi, as a class B though. Pero sobrang focus talaga ako sa goals ko before. High school pa lang, dream ko na talaga yung course ko, lahat, school ko. So, nagkataon lang na gusto kong mag-try out for volleyball kasi akala ko yung parang high school lang siya, yung extracurricular activity, intrams, ganun. Yun lang talaga yung habol ko nun. So, nung una, may regrets kasi ang hirap pala talaga ng practice ng college. So, hindi ko siya talaga ina-expect. And, nag-regret ako kasi nag-shift ako ng course, lahat, nagbago ako ng career path. So, while I was in college, syempre walang pro nun. And then, yung parents ko, alam mo yun, they were very against volleyball kasi nga, ang laki ng i-give up ko na, kumbaga, na possible career. So, parang sila, hindi, ituloy mo na. Kasi gusto ko talaga, like, yung career talaga na gusto ko was CPA law. Yun talaga gusto ko. So,
Sobrang layo from that to volleyball. Kinukuha niya lahat ng pera natin sa team. So yun, wala. Pero naging regret ko talaga siya kasi nung una, because walang career, wala tayong pro noon. Yeah, Like, ano yeah. gagawin ko after college? Ginive up ko lahat para sa volleyball. But biggest blessing din talaga because like I would always say like God had so much plans for us na hindi natin alam at Yeah. that time na magiging ganito pala. And look where we are now. So, grabe lang. I think volleyball is our greatest blessing. Yeah. So, sana nasagot natin yung question niya. And, alam mo, ang dami ko rin natutunan today. May mga regrets man tayo. May mga things na, alam mo yun, na sinusubok din tayo ng mga panahon. I think one thing that will make you stand taller would be your friends and family. So, hopefully, you get to learn from our story. And kung may mga friends din kayo na kaaway nyo ngayon, hindi. Sana flourish pa yung mga friendships nyo. Any message to all the mga group of friends out there na has been there for each other, fighting more power. Wish ko for everyone na makahanap din ng same friendship na kung anong meron tayo. Kasi sobrang gagaan yung buhay. Buhay lang, pero kaming tatlo, bumibigat. Advice ko for everyone, I think there are some friends that come and go and some friends that are just meant to go through with you through different stages of life. So if you find friends that are for forever, you really keep that and work on that friendship. That being said, thank you, guys! Thank you, everybody! And we are The Stack Friends!